Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Storm Warning 2007. Nagsisimula ang istorya sa maulan at bumabagyong gabi sa isang isla kung saan may mag-asawang makikitang nagmamadaling tumatakbo. Hindi pa tukoy kung bakit at kung sino ang sa kanilang mga humahabol, ang malinaw lang sa ngayon ay talagang gusto nilang makaalis sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na eksena, ipinapakita ang nasabing mag-asawa na sila Robert at Pia sa alas 10 ng umaga bago ang unang mga kaganapan sa pagsisimula. Nagagalak nilang binabaybay sakay ng kotse ang mga magagandang tanawin sa bansang Australia kung saan nila napiling magbakasyon. Narinig nila sa balita sa radyo na may paparating na bagyo kung nasaan sila ngayon, pero hindi ito nakikitang hadlang ni Robert para maudlot ang kanilang pagsasaya sa lugar. Napagplanuhan nila ni Pia na mamamangka muna sila hanggang alas 3 ng hapon at babalik na lang sila sa kanilang hotel kapag paparating na ang nasabing bagyo. Habang nagrerenta ng bangka sa may daungan ay may mga kahina-hinalang mga lalaking kanina pa siyang pinagmamasdan. Hindi na niya ito pinansin pa at nagpatuloy sila sa kanilang pamamangka sa dagat. Nakabingwit agad si Robert ng malaki at malusog na tilapia na pabiro pa niyang sinabi sa kanyang asawa na sa wakas ay may panghapunan na sila. Makalipas ang ilang oras na pag-e-enjoy at pagre-relax sa mapayapang katubigan ay napansin nila na unti-unti nang dumidilim ang langit. Dahil rito ay napagpasyahan na nilang bumalik na sa daungan. Subalit sa pagdaan ng ilang minuto ay napansin nila na tila naliligaw na sila. Nagsimula na silang mapaisip kung tama pa ba ang ruta na kanilang binabagtas dahil iba ito sa kanilang naunang dinaanan. Nang naisipan na maglakad ni Robert ay may nakita siyang abandonadong lumang bangkang pangisda. Dahil sa nagbabadyang masamang panahon ay napagdesisyonan nilang lumakad na sa lupaing ito sa pag-aakala na napadpad lang sila sa kabilang bahagi ng daungan. Ngunit kaila sa kanilang kaalaman ay napadpad na pala sila sa ibang isla at hanggang ngayon ay wala silang ideya sa bagay na ito. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay naaninag nila ang ilaw ng isang sasakyan sa may sulok. Lalapitan na sana ito ni Robert para humingi ng tulong pero agad siyang pinigilan ni Pia nang may narinig silang tila nag-aaway sa may likuran. Inakala nila na mga lasing lang itong mga tambay kaya umalis na lang sila, pero hindi nila alam na may nangyayari na palang hindi normal sa isang individual na ito na makikitang takot na tila may mga umaatakeng kung ano. Nang unti-unti nang bumubuhos ang ulan ay napadpad naman sila ngayon sa parang dump site ng mga lumang sirang mga kotse. Agad nilang tinungo ang bahay na kalapit nito, pero nang kumatok na sila sa pintuan ay wala sa kanilang sumasagot. Dahil sa palakas na ng palakas ang ulan at bugso ng hangin ay sinubukan ni Robert na sumilip sa likuran na bahagi ng bahay. Sa ilang segundo ay lumabas si Robert mula sa loob at sinabi niya kay Pia na walang tao sa loob. Tumambad sa mag-asawa ang napakarumi at tambak ng kalat sa may living room kaya hindi nila malaman kung may kasalukuyang nakatira pa ba rito. Nang pinuntahan naman ni Robert ang garahe ay eto ang tumambad sa kanya. Tila na sorpresa siya dahil sa dami ng mga tanim na halamang bawal. Sa puntong ito lang niya napagtanto na mga masasamang tao ang nakatira dito kaya sinubukan agad niyang bumalik para ayain nang umalis si Pia. Pero sa kamalas-malasan ay inabutan na sila ng mga nasabing nakatira dito. Galit na galit ang mga may-ari ng bahay, nagsimulang humingi ng paumanhin si Robert sa kanilang panghihimasok at nagdahilan siya na inakala nila na walang nakatira rito. Nang ipinaliwanag rin nila kung taga saan sila at kung paano sila napadpad sa lugar ay dito na sinabi ng mga lalaki na nagkamali sila ng isla na tinungo dahil ang hinahanap nilang daungan ay nasa ibang katabing isla pa. Kalaunan ay nagkaayos na rin sila, subalit nang sinabi nila Pia na aalis na sila at maghahanap na lamang ng hotel ay hindi sila pinayagan. Sinabi ng isa sa mga lalaking nagngangalang Jimmy na wala na silang mahahanap pang ibang istrukturang nakatayo sa isla bukod sa kanilang bahay. Dahil sa bagyo na nananalasa at sa takot na rin na makursunadahan na gawan sila ng masama ay sinakihan na lamang nila ang kanilang kagustuhan na dito na magpalipas ng gabi. Ang kapatid naman nito na nagngangalang Brad ay inalok sila na maligo dahil nakikita nila na sobra silang nabasa dahil sa ulan. Sinunod naman nila ang mungkahi at habang nasa banyo ay sinabi agad ni Pia na sobrang mapanganib na manatili pa sila rito dahil alam niya na hindi mapagkakatiwalaan ang dalawa.
Sinabi ni Robert na alam niya ang mga bagay na iyon at naghahanap lamang siya ng magandang tiyempo para tumakas sila palis. Lingid sa kanilang kaalaman ang maninilip lang sana na si Jimmy ay narinig na nito ang kanilang plano. Nang makatapos sa pagligo ay nagulat na lang sila na nawawala na ang kanilang mga damit. Dahil rito ay ginamit na lang muna nila ang mga basahan na damit na kanilang nakita sa may sulok at tinanong nila kung nasaan na ang damit nila. Dito na nagalit ang magkapatid dahil sa pagbibintang na ginagawa nila Pia na sa katotohanan ay sila rin naman talaga ang kumuha ng mga ito kanina. Natigil lang ang tensyon nang nag-alok si Pia na ipagluluto nila sila ng masarap na putahe dahil alam niya na hindi pa sila naghahapunan. Pumayag sila Jimmy subalit habang ginagawa ito ni Pia ay tuwang-tuwa nilang pinagmasdan ang dalawa niyang pasas na bumabakat. Dito na lalong nag-init ang dalawang bastardong magkapatid at inutusan nila si Pia na tanggalin ang tuwalya. Pumalag si Robert sa gustong mangyari ng dalawa pero wala rin siyang nagawa at pumayag na lamang din si Pia sa kanilang ipinag-uutos. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakikitang matambok na tilapia. Lumapit si Jimmy at sinimulang kalikutin ito, nagmistulan itong panghimagas bago sila kumain ng putahe na kanyang niluto. Walang magawa si Robert kung hindi manood na lang dahil mayroong nakatutok sa kanyang asawa. Kalaunan ay sinabi ni Jimmy na ipagpapatuloy nila ang main event ng bakbakan pagtapos nilang kumain kaya manatili na lamang sila rito sa may kamalig at huwag nang subukan pang tumakas kung ayaw nilang tamaan ng mga mahahabang hawak nilang ito. Nagtataka man kung bakit dito pa sa lugar na ito nila balak araruhin si Pia ay ginamit na nilang pagkakataon ito para tumakas. Makikita na tila ba sinadya ng dalawa na patakasin sila Robert at Pia dahil balak pala nila silang habulin at paglaruan muna. Bagamat hindi sila sigurado kung tama ba ang ruta na kanilang tinatahak ay nagpatuloy lang sila sa pagtakbo. Bigla silang napatigil nang sa isang sulok sa may damuhan ay nakita nila ang kaninang lalaking naunang tinapos ng magkapatid. Saktong dumating na rin sila Brad at Jimmy kung saan dito na sila na-corner ng mga ito. Nangilabot na lang din sila sa takot nang makita na pinapakain sa alaga nilang aso ang malamig na lalaki. Pagkatapos nito ay kaagad na silang ibinalik sa loob. Inutusan ni Jaime si Pia na tanggalin na ang kanyang pangibaba at magsisimula na siya sa pag-araro. Matapos kapain ang tilapia ay sinabihan niya rin ito na uminom muna para ganahan sila na agad naman niyang sinunod dahil sa nakatutok sa kanya. Pasimple pang sumubok si Robert na pumalag pero wala lang din itong nagawa nang binanatan na siya ni Brad hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang hiniling ni Brad kay Jimmy na siya na muna ang mauunang sisibak ay biglang bumukas ang pintuan at makikita ang isang matandang bagong gising na tinatawag nilang Papa. Naudlot sila sa kanilang planong gawin at mabilis na inupakan nito si Brad kasabay ng pagpapahayag na bakit hindi nila sinabi na mayroon pala silang magandang bisita. Isinumbong ni Pia na balak nila siyang araruhin pero ang pag-aakala na tutulungan siya nito ay isang malaking pagkakamali dahil mas matindi pa pala ito sa dalawa niyang anak. Matapos pagmasdan ng kanyang dalawang bakat na pasas ay tuwang-tuwang pinisil-pisil niya pa ito. Humingi siya ng kapatawaran sa ginawa ng kanyang dalawang anak. Ibinulong niya na kapag nagsimula na siyang mag-araro ay magdadahan-dahan lang siya. Pero sa ngayon ay kailangan muna niyang maghintay dahil tuturuan muna niya ng leksyon sila Jamie at Brad. Pagkatapos mailak ang pintuan ay bumalik ang mag-aama sa bahay. Nagalit ito dahil habang mahimbing siyang natutulog ay may plano na pala silang sarilinin ang lahat. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo ay kaagad na nag-isip ng plano si Pia kung paano malalagpasan ang kanilang lumalalang sitwasyon. Gamit ang mga kagamitan na nakita niya sa loob ay mahusay niyang pinagplanuhan ang lahat kung paano makakagawa ng mabisang patibong. Nang magising na si Robert ay tinanong siya nito kung anong gagawin niya sa malaking takip ng bote na may matatalim na hiwa na kanyang ginawa. Sumagot si Pia at sinabing ito ang magpoprotekta sa kanya sa oras na simulan na siyang halinhinang araruhin ng mga demonyo. Nang medyo humina na ang pagbugso ng hangin ay inutusan na si Brad ng tatay nila na dalhin na si Pia sa bahay. Pagkapasok ay dito na ginamit nila Pia ang inihanda niyang mga patibong, mabilis itong tumilampon sa ere at matagumpay na gumana ang kanyang naisip. Tuluyan na niya itong tinapos at talagang hindi tumigil si Pia hanggat nakikita niya pa itong gumagalaw. Nagtaka agad sila kung bakit hindi pa bumabalik si Brad kaya lumabas si Jimmy upang tignan ito rito. Kaagad nitong tinanong sa kanila kung nasaan si Brad na sinagot ni Pia na hindi nila alam.
Napansin niya sa may sulok ang isang tila nakabalot na hugis tao. Nang unti-unti itong nilapitan ni Jimmy ay agad na gumawa ng kilo si Pia para hindi mabuking na tinapos niya kanina ang nawawalang kapatid. Kinuha siya nito at sinabing hinahanap na siya ng kanilang papa kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng gustong ipagawa. Habang kinakapa-kapa ang dalawang malaking monay ay mariin na bilin ni Jimmy na huwag na niyang tangkain pang gumawa ng kung ano at magsaya na lamang silang maglaro ng kanilang ama. Sa kalagitnaan ng kulog at kidlat ay kalmado siyang binati ng tatay. Inilabas ang malaking batuta at nagpahayag na sisimulan na ang pag-araro sa kanyang malawak na kuweba at lupain kasama na ang dalawang matatayog na bundok. Kasabay ng malalakas na pagpatak ng ulan ay sinimulan na nito ang pagkain sa tahong. Tinupad nito ang pangako kanina na magdadahan-dahan siya at nang unti-unti nang papasok ang alaga, sa puntong ito na ginamit ni Pia ang kanyang ginawa kanina. Hindi mapakali ang matandang hukluban at halos ni hindi nito malaman ang gagawin, naging mabisa at epektibo ang naisip na matalinong plano ni Pia. Nang marinig ni Jimmy na may kung anong nagaganap sa itaas ay agad itong napasugod at dito na naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo. Habang naghahanap ng madaraanan paalis si Pia, pinatamaan agad siya na maswerteng naiwasan niya rin naman agad. Sumakto na bumagsak siya patungo sa ibabang palapag. Sinira niya ang bintana at mabilis na tumakbo pabalik kung nasaan si Robert. Nagtago agad sila bago pa makasunod si Jimmy, dahil sa kanyang inis ay pinatamaan nito ang isang antik na kabinet sa pag-aakala na nandirito sila sa loob. Subalit ang bumulaga sa kanya ay ang malamig na si Brad. Naging hudyat ito para tumakbo na sila palabas, matapos mailak ang pintuan ay dagli silang sumakay sa lumang kotse na pagmamayari nila Jimmy. Napagtanto nila na wala dito ang susi, kaya habang hindi pa nakakalabas si Jimmy at patuloy pa rin sa pagwawala ang matanda dahil sa nangyari sa kanyang alaga ay buong tapang niyang hinanap sa loob ng bahay ang susi. Nang nahanap na niya ito ay tinangka pa siyang sunggaban ng matanda. Mabuti na lang ay nakakita siya ng isang bote at ito ang ginamit ni Pia rito para makalabas agad. Hindi sumuko ang matanda at mabilis itong sumunod ngunit ang alaga nilang aso pa ang tumapos sa kanya nang maamoy ang katas na nanggaling sa naputol na hotdog. Nakalabas na si Jimmy, inawat nito ang aso, nang mapaandar na ni Pia ang kotse ay gigil na gigil niyang tinuluyan ang hukluban. Bumalik sa loob si Jimmy at makikita na lang na pinaandar nito ang isang hovercraft. Gamit ang sasakyan ay susugurin sana niya sila Pia subalit hindi nito napansin na sumabot pala ang malamig na kapatid sa tali nito dahilan upang hindi siya makaabante. Ngayon ay si Pia naman ang sumugod. Ayaw sumuko ni Jimmy at nagpatuloy pa ito sa pagwawala hanggang sa ilang saglit, ang mismong makina na ng hovercraft ang tumapos sa kanya. Sa pagtatapos kahit makikitang bumabagyo pa rin ay masaya na sila dahil mayroon na silang pagkakataon na makaalis rito dala-dala ang napakahalagang aral na kanilang mga natutunan. Special shoutout kay Maria Del Daragosa, kay Sherwin Camino, kay Alicia TV from Quezon, kay CJ from Cebu City, kay Justin Carmon ng Saudi Arabia, at sa huli kay Bogard Kainin. Kung nagustuhan po ninyo ang video at umabot kayo hanggang rito ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.